Jason, paano binago nung pag-guest mo sa YouTube movie ni Esnir yung estado ng buhay mo ngayon? Ano yung mga opportunities na dumating after? Marami po akong naging opportunities nung dumating after ng na-publish yung movie ng First Day High. And sobra din po maraming nag-open up po sa akin ng mga collaboration. And actually po sa July 23 po, may ano po ako sa Iloilo. May opening po ng isang mall. Tapos in-invite po ako dun sa Iloilo. Ever since talagang gusto mo nang mag-artista? Ano po? Ever since gusto mo na talaga mag-artista? Simula, bata pa po ako nun, since first ko na nakapanood ng isang series din po. Sila, yung kay ang probinsyana po, kay dati kay Coco Martin. Since then po, idol ko na po si Coco Martin. Pati po mga kapatid ko, alam po nila yun. And palagi ko pong pinapanood kada episode. Talaga nag-aabang po ako sa kanya eh. Dati po is nagpa-pageant rin po kasi ako. Gusto ko pong itry na, kasi po ako, mahilig po ako mag-discover ng iba't ibang bagay na magugustuhan ko po eh. Like, yung pagpa-pageantry ko po, pag-modeling po, and now po, pag-artista po. As long as may nadidiscover ako na gugustuhin ko, doon po ako nag-focus. As of now, nag-focus po ako sa pag-acting ko po eh. Kaya, mas nag-enjoy po ako dito. And marami po ako nagkikilala ng iba't ibang tao, kung paano magipag-interact sa ibang tao, kung ano yung mga advice na gusto nila sabihin. Kaya mas gusto ko po na dito po muna ako kasi mas masaya po. For 40 days, ano yung magiging character mo dito sa movie? Ay, sa movie ko naman po is, as we all know po na yung movie na yun is about tradition po ng mga Pilipino, 40 days nga po. And yung role ko po is dun is si Patrick. May autism po siya. And ang hirap ng role ko eh. Hindi, lahat naman siguro ng role mahirap. Kung hindi mo pag-aaralan mo talaga, dun mo pagtutuunan mo ng pansin yung role mo, dun ka matututo eh. Kaya kung ano po, autism. So paano mo pinaghandaan yun? Pinaghandaan ko po yung role ko na yun. Hindi lang dahil sa mga pinapanood ko na may autism. Yung mga actor na may autism, like sila Gerald Anderson po, or ibang actor na may autism nga po. The best thing about Esnir? Ayun po, best thing about Esther is sobrang genuine niya nga po, yung napakabait niya, totoo po siya sa sarili niya, marunong siya mag-isama, marunong siya magpasaya ng ibang tao, and gusto niya yung ginagawa niya. Talaga na-inspired din po ako sa kanya na tas nung first day high po yung shooting po namin is naging mentor ko din po siya na tinuturuan niya po ako sa mga ganito, kung ano po yung gagawin ko, parang ganun po. And also sa mga media ko po, yung social media account ko, tinutulungan niya po ako kung ano po iyaan ko. Ipo-post? Hindi naman po ipopost yung mga i-handle yung social media account ko. Tinuruan niya po linisin yung ano ko. Kasi sobrang kalat ng ano ko eh. Yung feed? Yung newsfeed, hindi newsfeed. Yung ano po, yung Account. dito, yung account ko, yung sa grid ko, main grid ko. Sobrang kalat ng account ko. So, tinulungan niya ako. Parang naging mentor ko na din po yun. Pero buti hindi naman nagsiselos yung boyfriend ni Esnir? Hindi ko po alam eh. Siguro wala na po sila. Wala na po sila eh. Paano mo nasabing wala na sila? Patagal na po sila. Sinabi niya sa'yo? Sinabi niya, may napanood po ako na isang ano din na kung napanood niyo po yung kay Mimiya. Yung vlog nila. Opo. Sinabi niya doon? Sinabi niya doon. Hindi, alam po. Parang yung... parang pero iba yung alam po, matagal na po yung Hindi yung kay Heart. Nung sabi niya po kasi, nung nag-shoot po, Yung vlog with Mimia. nag-shoot po kami noon is talagang Nakwento niya. break up din po sila. Break po sila. Since wala nang jowa si Mimia, tuloy si Esnir, may posibilidad ba na maging kayo? Kumusta yung friendship ninyo? As of now po, yun nga po, yung sinasabi ko po since kanina na kung
kung ano pong meron, hindi na po nagmamatter yung label po sa amin. Mas gusto ko po na ano, hindi na po nagmamatter yung label sa amin, mas gusto ko po kung anong, kung ano meron po kami. Masaya po kami sa ano, ganyan. Yung kung ano po, Kung anong meron kayong... hindi lang po sa actual shoot, kundi rin po sa labas ng work. Do you go out? Yes po, lumalabas po kami minsan. Ito kayong dalawa lang. Opo. Bakit kinikilig ka? Ay. Then kanina nabanggit mo, crush, isa sa mga showbiz crush mo si Catherine Bernardo. Anong meron kay Catherine na siya nagustuhan? Kasi yung mga rom-com niya po with Daniel Padilla po is sobrang galing niya po mag-acting talaga. Kaya nalalabas niya po yung mga gusto niya sabihin. And so, nung last ko na-meet si Catherine Bernardo nung bench body of work po kami, nasa Bench backstage. tower. Nasa backstage po kami. So, kumusta yung pagkakita mo sa kanya? Sobrang ano po ako na starstruck po talaga sa kanya. Sobrang ganda niya po. Wow. Bukod sa pagpapadyan, hindi mo ba naisipan sumali sa mga Sa PBB po, pinag-iisipan Next ko po. season. Siguro sa next season po ita-try. Papala. Pero open ka naman kasi pag PBB, maraming pwedeng mang-bash sa'yo after yung sumali. Open ka naman sa mga ganun. Open lang naman po, okay lang po sa akin. Hindi lang po natin maiiwasan na mabash ng ibang tao. Depende po siguro kung ano yung papakita mo sa kanila. How do you handle bashing? Wala, dead. Dead na lang. Dead na lang. Hindi ka naapektuhan. Di po nababash po ako sa ibang, siguro yung mga ibang tao, pero hinahayaan ko lang po. Wala po akong panahon para sa mga nababash po sa akin. Kung ano po yung gusto nila sabihin po nila. Nababasa ko po yung mga ganun, pero hinahayaan ko lang po. Actually, nandito yung isa sa mga basher. Si Bert, ang galing niya. May need kang mga... Hindi, siguro di po. May mga sinend po sa akin yung si Direk Louie, Ignacio. sila Direk Louie Ignacio sa mga about sa mga ganun, kung ano po yung pwede kong pagtuunan ng pansin para pag-aralan yung mga ano nila, mga movement mo ng mga may Last na lang for me. I was working with Miss Lot De Leon, Snooki Serna, sila po yung mga Dina Bonnie. yung mga co-actor ko po and co-actresses ko po sa ginagawa po namin na movie ano yun is sobrang saya po kasi wala po ako masabi, nag-enjoy po ako sa movie na yun and sobrang gandang experience po nun para sa akin and opportunity na din po kasi bilang isang newbie nga po na sa industry na to is inaasahan ko na talaga na mas matututo ako sa actual set, hindi lang dahil sa na-workshop ako kundi dahil sa mga nakakasama mo kasi tinuturuan ka po nila na maging isang magaling din po. Kasi pag may set po kasi sila na nag-shoot sila Miss Dina po, nanonood po ako. Wala po ako pinapalagpas din na shoot nila eh. Talagang pinapanood ko po kung ano po yung ginagawa nila. And May mga time ba na napagsabihan ka? wala naman po. Wala naman. May dalawang isip ko pa na tanggapin yung role kasi bilang first movie mo, challenging na kita. Hindi naman po. Kung bibigay po ng NBD management yung anong role po, tatanggapin ko po kasi alam ko pong may tiwala po sila sa akin and hindi ko po sasayangin yung ganung opportunity din po kasi para sa akin din naman po yung So far sa experience mo sa showbiz, na-culture sa or may mga bagay siguro may mga bagay na nare-realize mo na ganito pala yung yung sa actual set po. Talagang kailangan mo masanay din po sa mga ganun. Alam naman po natin na nakakapagod din po yung mga ganun. Pero kailangan sanayin po yung sarili. And disiplina lang po talaga kung ano po yung kailangan mong gawin. So far, sa tingin mo ba, parang gusto mo yung ginagawa mo na magtatagal ka dito sa industry? Oo, gusto ko po yung ginagawa ko. Nag-enjoy po talaga ako sa ganito. From 5 and last vision, Martin, sabi yung kapag ang gusto kong like lahat naman ng Siguro,
pag-artista. Anong roles na gusto mo gawin? Ano po, siguro sa mga genre po ng rom-com parang. Tapos sino yung mga gusto mo? Makapareha. Maliban kay Katrina, sino yung mga gusto mo? Babae, lalaki. Depende po siguro. Kung ano pong Sa babae, sino? Sa babae po, Sa mga napapanood mo ngayon? si... Hindi ko alam. Marami po eh. Atasha. Si Atago eh. Hindi ko alam. Sa lalaki, Yun na po, kunwari BL. BL po. Ah. Ayun na po siguro yun. Yung ano po namin ni ano. First day lineup. Ni Esner talaga. Pero hindi naman po siya ano dun eh. Kasi yung character niya po dun is bilang Jessa po talaga. Bilang babae po yung character niya dun. Ano, Jason, kanina nakwento mo na may isang eksena na kailangan kang yugyugin i-direct movie para mapalabas yung emosyon. Hindi po. Ha? Miss Dina. Yugyugi? Sino yung nagyugyug? Hindi, inalog-alog ka. Hindi si Miss Dina. Si Miss Nina. Hindi po, actually po, yung ano na po na yun, yun ang po yung talaga. Parang, inano niya lang po ako, tawag dito. Si Miss Nina po kasi, nasa scene po kami, kasi kami nun, nag-shoot na po yun. Actual shoot na po yun. Tapos umiyak na po ako nun. Kasi, tapos di ko na po alam gagawin ko, ano na po ako, nawawala na po ako sa ano ko, sa emosyon ko. Parang, ginanyan niya po ako. Parang pinakalma ka. Pinakakalma po ako, tapos hanggang umiyak po talaga. So nadala ka nung ano. Nadala din po ako sa kanya kasi sobrang galing niya po. Yung kung paano niya po i-express yung sarili niya, yung emosyon niya. Talagang perfect po, ang galing niya po. Wala ko masabi.